Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, kung kanina nga po, no, mixed emotion po tayo kay Aimee. Natuwa, natawa, nainis, nagalit. Baka ganoon din po tayo kay Robin. Tingnan natin. Baka mamaya. Tawanan nila natin. Ayoko nang may stress pa dito sa gago natin. So, sabi dito, no, okay, basahin natin yung sa Billionaire News Channel. Sabi dito, timing ng mga cheque. Padilla links OVP confidential funds to CPP, NPA, NDF anniversaries. Okay, napanood nyo na siguro yung video na to, no, na pinilit na i-connecta ni Robin Padilla yung mga cheque kung saan nga po nilabas yung confidential fund ni Sara dun nga po sa CPP, NPA anniversaries. So sabi dito, continue natin, sabi dito, Senator Judge Robin Padilla questioned the timing of the dates of several office of the Vice President's Confidential Fund checks and their proximity to the funding anniversaries of CPP, NPA, and National Democratic Front during the 13th day of the impeachment trial of the Vice President May Putok Sara Duterte on Wednesday. Okay na yan. Sabi dito, ito yung pinaka-quote, no. Lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat ito foiled. For the first time, walang attack kasi tuwing anniversary may attack. Okay. May attack bang nangyari? Puta, ilan na lang ba NPA? 3. Ilan na lang bang member na NPA? Search ko nga ngayon. Search ko nga at tinanong ko ha. Search ko ngayon. How many new... Teka lang ha. Pasensya na kasi on the spot to ha. New People's Army. No, New People's Army. Tingnan natin ilan. Okay, sige. Okay. So sabi ni Robin Padilla, no, lahat daw ng pagbibigay nga raw po ng cheque ng confidential fund ni Sara Duterte, wala daw po nangyaring attack. Ilan na lang yung NPA? 780 sa buong Pilipinas. Puta, meron tayong batalyon na Army, meron tayong batalyon na Scout Ranger, meron tayong batalyon na Police. Di ba? Pwede rin yung police, di ba? No. Meron tayong mga Marines laban po sa 780 na NPA. Scattered across fragmented and weakened remands. Nakakalat doon po sa mga lugar kung saan nga po mahina na, no, yung mismong komunidad. Alam niyo mga kababayan, no. Ako po natatawa po talaga dito sa mga ka-Eric na to, mga Robin Padilla na to, na masyado silang takot sa NPA. NPA, 780, nakakalat sa mga komunidad na may hinana. Sa buong Pilipinas yan. Well, hindi naman natin sinasabi na hindi na to kayang mapanakit, pero yung pagtanggap nila kung paano nila ito reakan, parang sobra-sobra naman atang parang, ano yan eh, fearmonger ang Fearmonger ang tawag doon. Mamaya. Sige, tuloy natin. Okay. So, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund, no, at confidential agent? One will reply, depende po sa mandate ng agency. Parang mali ata, no? Maganda dito, depende po kung hindi nanakawin. Dapat yun ang sagot ni Wamil, no? Depende po kung hindi nanakawin. Saan na naman sasalita ko mag-isa? Yan, ito pala yun. So, ngayon mga babae, no, continue natin to. Tunggan ko lang po yung Ito. mga Pag-usapan natin si Robin. Ito na yung video. tanong ko kanina, kabayan, Nueva Okay. Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, Yan na. 2023. Ito na, ha? May mga data siya sinasabi. Sige. Yan na. Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023. Tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about Okay. that, Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po ng check eh. May I refer po to the check po.
Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Opo. Honor. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Totoo ba yun? Totoo ba yun? Teka lang ha. Tingnan ko nga, NPA, NDF, founding anniversary attack. Nga natin kung totoo yung sinasabi ni Robin. March 29, April 24. Wala naman ah. Anong attack? Baka nagpaputok lang ata ng 5-star. Baka attack na sa kanya yon. Wala naman ah. Ewan ko lang ha, kasi madali ang research na ito. Wala naman eh. Ito. May nabasa ako dito. Wait lang ha. Dito. Okay. Despite of their diminished forces, the PNP remains alert niya. Wala eh. Wala! Puta sinungaling. Ito. May nakita ko dito. PNP nga ito, no? Oh, kahit nga daw na despite their diminished forces. Alam niyo mga kababayan, no, itong NPA na to, na sinasabi na kinakatakutan ni Robin, sila po ay diminished forces na. Wala na po yan. Diminished forces na nga po yan, di ba? The PNP remains heightened alert ahead of the NPA anniversary on March 29 and only will not allow any threat against the peace and order to prosper. Oh, binabantayan po yan eh. Dati malamang nung malakas pa sila. 'Di ba? Nung siguro yung NPA malamang nung nasa 5,000 member pa. Ang alam ko pinakamaraming NPA sa history ng Pilipinas mga 20,000 ata eh. Ayun ang pinakamarami 1970s ata, 1970s yun kung di ako nagkakamali. Kasi nga po 'di ba kaya nga po nag-martial law nung panahon nga po ni Apo Lakay dahil lumalakas nga po itong mga grupo na komunista po na to. Yun mga sila noon, mga 20,000 sila noon. Noong 1970s. Pero bumaba na po yan. Naging 5,000, ngayon 700 na lang. From 20,000. Kung makapanakot naman tong si Robin, akala mo napakalaking puwersa, no? Napakalaking puwersa ng NPA para katakutan pa. Diyos ko. kabayan, Alam niyo ba mga kababayan, yung NPA ginagamit na sa scam? Hindi yan seryoso. Nung sa mga probinsya, kasi ito, kukwento ko lang. Nung ako po ay nasa Iloilo, di ba? Yung lugar naman sa Iloilo, may NPA daw doon, sabi. Meron daw NPA. Pero sabi ko, paano magkaka-NPA dito eh, konti na lang sila. Pero by the way, bilang may nakaalam ng number ko, tumawag sa akin. Well, sa akin normal lang po na may nakakaalam ng number ko kasi po, pinapakalat ko po talaga yung number ko kasi mga mga kliyente ko yan eh. Bumibili sa akin ng fertilizer yung mga yan eh. May tumawag sa akin. Oy, Mr. pangalan ko. Oh, Mr. Aragones, sabi sa akin ganyan. Kami ay miyembro ng CPP-NPA dito sa lugar ng Iloilo. Ganun. Kinabahan ako. O sir, ano po? Sabi ko ganyan. Negosyante ka dyan sa lugar namin, no? Sa lugar namin, alam niyo yung lugar ko. Ano ba? Kami ay humihingi ng tulong sa inyo sa aming pakikipaglaban. Ganun siya. Ang kailangan doon nila barel. Oo. Pambili ng barel. So, merong 50,000, may 30,000, depende sa'yo. Una kinabahan ako, NPA eh. Tapos, binila ko. Ano to, gago to NPA daw Tapos tumawag ulit, ibang number naman. Galit, no? Bakit mo kami binlock? Ayaw mo ba tumulong sa himagsikan ba? Basta gano'n, no? Sabi niya. Naisip ko, sabi ko, well, kung NPA po kayo, sir, magbigay ko ng letter sa akin. Sabi ko, hindi pumasok sa utak ko eh. Kung kayo po, hindi po ako nagbibigay ng pera. Sabi ko, syempre, medyo kinakabahan ako eh. Sabi ko, ako willing po akong tumulong sa inyo kung kailangan nyo ng tulong. Pero, gawin ninyo formal, hindi sa telepono. Makipag-meet kayo sa akin, magbigay kayo ng letter, ng proposal kung para saan nyo gagamitin yung pera.
Then mag-usap tayo. Wag yung ganito na parang tinatakot nyo pa ako. Binla ko. Alam niyo, naghintay po ako ng letter. Naghintay po ako ng pupunta sa akin. Wala. So, ni-scam lang ako. Hindi nga kasi, kung talagang NPA yun, yung kumausap sa akin dati, no? Dapat merong lalapit sa akin. May magbibigay ng letter. Wala eh. So, yung kinakatakutan ni Robin Padilla na NPA, ginagamit na lang po ng ilan yan sa pang-scam. Ganyan na po kawalang kwenta yan. Sino Joel Dila? Sino yun? Ganun na po kawalang kwenta yan. Kasi mga kababayan, kung malakas pa po talaga yung NPA na yan, yung mga taong ginagamit ang pangalan nila sa pang-scam, titirahin po yung mga yan. Eh wala eh. So, visit. Okay, continue. Naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Hindi, wala kang alam. Buha ka ng ina ka. Mga ka-streetwise, ganito. Ano po ang hawak ng DepEd? Sige nga. Ano ang hawak ng DepEd? Di ba? Elementary, high school, senior high. O di ba? Kung meron pong recruitment na nangyayari, ako naniniwala ako na wala pong recruitment na nangyayari sa senior high. Di ba? Bakit mo re-recruit yan? Senior high yan eh. Ano pa yan? Tawag nito. Minor pa yan. Senior high, minor pa mga kababayan. Below 18 pa yung senior high. Anong kinalaman ng DepEd doon? Kung nire-recruit yan, kung may recruitment na nangyayari. Ang recruitment mga kababayan, nangyayari po yan sa university. Bobo ka, Robin, nasabi mo university. College. Dapat yung confidential fund sa CHED. Kasi yung recruitment nangyayari sa college, sa universities. Ay, ang bobo. Ang bobo naman nun. Grabe naman. Hindi, takero. Nagsisimula yung recruitment sa senior high. Kasi doon nila hinuhubog yung mga kabataan. Sige, lusot nyo pa. Tanga no, grabe no. Pakita ko yung mukha niya. Tingnan yung mukha niya. Proud pa siya dito eh. Sa bandang huli. Tingnan yung mukha niya. Oh. Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling Yung mga elementary. Yung pangkat guerrilla pala ng NPA, yung mga elementary. Kasi yun ang hawak ng DepEd. So, kasama kinder. Pati ba kinder kasama? Okay. Yung mukha niya, proud pa siya, sa sinasabi niya. galing sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Yabang, wala kayong clearance. Ako, may clearance ako. Yung NPA, nagsisimula yan sa elementary. Ang inang yan. Alam nyo, ayun ang mahirap, no? Yung ano tawag dito? Alam nyo, si Robin, sad to say, maraming taga-suporta yan. Hindi, sa totoo lang, tayo ayaw natin kay Robin, di ba? Pero marami pong taga-suporta yan. Ang tawag dito, Dunning-Kruger. Diba? Tama ba? Dunning-Kruger effect yung tawag dyan eh. Dahil siya po'y confident magsalita at akala niya tama siya, may napapaniwala siya. Tanungin mo ba naman yung auditor tungkol sa NPA? Pakialam niya ba dyan? Nag-audit lang yan. Ako nga vlogger eh. Wala na akong pakialam sa NPA eh. Kasi 780 na lang po sila. For example, merong kukuyog sa akin dito na NPA. Dahil kung 780 na lang po yan, malamang mga 5 na lang yan. No? Di barilin ko na lang yung mga yan o kaya pahuli ko sa police. Ito NPA to, no? Kinukuyog ako. Madali na lang yan eh. Puta yung guerrilla daw, yung guerrilla front. Tama ba yung sinabi niya? Nasa
DepEd daw. Puta, may nakita na ba kayo nagraraling elementary? Di ba? May nakita na ba kayo ganon? Nagraraling na elementary? So, meron pa yun, isa pa eh. Meron lang po ako mga tanong. Oh, ito pa isa. Sige. May isa pa. Oo. Ito, tira nyo to. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. No. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Puro siya BARM eh, no? Alam nyo yung maraming naloloko si Robin sa BARM. Diyan po siya maraming naloloko, kaya puro siya BARM eh. Sa Camarines Sur po. Sur. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no, itong si Robin. No, ito kukwento ko lang ulit to kasi nakwento ko na kaninang intro to eh, pero baka di nyo pa narinig. Nung may rally po yung isang religion, no, yung itago na lang po natin sa INZ. Oo. Yang si Robin Padilla mga kababayan, nagdala po yan ng mga Muslim galing BARM. No, anong rason? No, base po sa nakuha ang info, lulusubin po yung Malacanang. Ganun po talaga. No, ganun po ka-impluwensya si Robin Padilla sa BARM. No, kaya niya mag-recruit, ng mga Muslim, no? Para po guluhin po yung bansa natin. Hindi seryoso, 'di ba? Na-content ko na 'yan eh. Ang problema, nakita nila yung mga nakabantay sa Malacanang, mga high-powered na na Armalite. Oh. Dala lang nila pala tsaka piko. Wala. Tsaka tsaka bomba dito. Hindi kasama yan. Oh. 'Di ba? Lulusubin nila yung Malacanang, nakita nila po tayo yung mga sundalo na high-powered na baril. Di patay sila. Kaya kayo mga Muslim, no, wag po napapaniwala kay Robin. No, hindi naman pinanganak na Muslim yan eh. Kaya, Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung... Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain? Wala naman po ako na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po. nakita niya, di ba? Gago talaga tong si Robin eh, no? Gago talaga to eh, no? Kasi, di ba, alam niyo mga kababayan, di ba? Nasita nga po itong Office of the Vice President, no? Yung confidential fund nila, pinambili ng gamot. Di ba? Pinambili ng pagkain. So, para kay Robin Padilla, okay lang yan. Okay lang na ipambili ng gamot yan. Okay lang na ipambili ng pagkain yan. At least hindi binulsa. Paano nyo nalaman hindi binulsa? Walang resibo yan. Ang nakalagay lang dyan, acknowledgement receipt. Yan tayo, Robin eh. Buha ka ng inakan, tanga-tanga mo eh. Magkaiba yun eh. Ito malamang alam nyo naman to eh. Pag kayo po, mamimigay kayo ng gamot, for example, gamot, di ba? Kapag yan in-audit, hingan kayo ng resibo ng gamot. Di ba? Gamot ang hingan kayo ng resibo ng gamot. Pero pag ginamit nyo po yung pera ng confidential fund, at sinabi ninyo, gamot, ang hingin lang sa inyo ng resibo, acknowledgement receipt. Kumbaga, natangkap po tong pera na to, pipirma lang ako dito, ibibili ko ng gamot. So, doon na po mapaglalaruan yung pondo. Ang tawag doon, malversation of public funds. Na yung isang gamot dapat is bibili ng pera ng gobyerno sa isang natural na pera ng taong bayan, ginamit mo yung confidential fund para
paglaruan yung pondo. Paano mo malalaman? Paano mo malalaman na gamot yung binili lahat sa pera na yon kung acknowledgement receipt lang naman yung ginamit na resibo? Kaya Robin, mali yun. Huwag mong gagamitin yung gamot-gamot na yan. Yan to eh. Tanga eh. Tanga-tanga ni Robin talaga eh. Ano ko ba? Yan nyo, alam nyo, yan yung proud na. Tanga na nga, proud pa. Oh. Po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? May ISIS pa ba? Hindi nga. Meron pa bang ISIS? Di ba parang wala na ata sa ano yun, di ba? Lumiit na yung influence ng ISIS eh. Pero by the way, kung meron pa din. Oo. Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. balitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig ko sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko, parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yung konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Hindi po kasi we require... Conclusion, final. Prima facie nga eh. Oh. Alam niyo mga babae, ibig sabihin ng prima facie, at first sight, no? May nakita na po silang pagkakamali. Ayun po, ito, basahin ko dito, no? Prima facie is a Latin phrase that means at first sight or at the first of it, no? In law, it describes a factor or a case that accepted as true and correct based at the first look. Prima facie. Base po sa nakita ng auditor, may mali. Ayun po yun eh. Ngayon, ano ko ba dito kay Robin? Yan. Continue nga natin. Hindi po yung konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po Prima facie nga eh. kung konklusyon ba po yun? Final? Hindi po kasi we require... At first look, may nakitang mali. Wag mong babanggitin na final na ba yan? Hindi. Kapag may nakitang mali, ang kailangan patunayan dito, ito ba'y totoo o hindi? Final. Patunayan mong na hindi totoo. Ako ba? Hindi po final. Based Boss, on the AOM konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po, hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definisyon niyo ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. So sige, sagutin natin to, no? Sabi ni Robin, kailangan ba talagang ipakita yung mga agent? Agent pa sinabi niya? Nawala na naman ako. Pinapakinggan ko, nawala pa ako. Ano ba sabi niya? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential Po. evaluation. Ako, tama-tama. Ibig ko sabihin, inquiry. Hindi po kasi we require... So, hindi po final. Based on the AOM po, konti lang po oras ko, hindi po final. sa AOM po, yung AOM po, hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent dapat Confidential agent, okay. So, siya ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay kailangan magpakilala? First of all, di ba? Kung confidential agent yan, dapat discreet talaga yung ano yan, yung pagkatao. Tama naman si Robin, no?
Pero, kapag meron na pong ganitong klaseng prima facie na sinasabi at first look merong pagkakamali, kailangan lumabas ng agent para mapatunayan na hindi ninakaw yung pera. Tama, di ba? Oh. Joel Dila pala. Yung pala si Joel Dila. Joel is Lord pala, no? So, di ba? O for example, no? Kung yung agent lang naman yung agent talaga, bakit may lalabas yan? Pero kapag yung agent po, multo, pag hinanap, at least you get my point. No? Gusto nyo naman ibig kong sabihin, bobo lang talaga si Robin.